Isang malakas na iyak ang pumunit sa masayang hiyawan sa hardin ng Hacienda El Paraiso. Natigilan si Lyra at ang hawak niyang baso ng orange juice ay halos mabitawan niya. Nanlamig ang buo niyang katawan habang ang paningin niya ay nakatutok sa isang eksena sa di kalayuan. Isang eksena na sa loob ng 5 taon ay paulit-ulit niyang kinatakutan sa kanyang mga panaginip. Ang anak niyang si Lyric, sa pagtakbo nito ay nadapa. At ang lalaking mabilis na sumalo dito, bago pa man bumagsak ang ulo nito sa damuhan, ay si Evander. Bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga tawanan at kwentuhan ng kanyang mga kamag-anak sa wedding reception ng kanyang ate ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Si Evander. Pagkatapos ng 5 taon, narito siya. Nakatayo, malakas, at mas gwapo pa kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Lyra. Ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang paraan ng pagtingin ni Evander sa batang hawak niya. Dahan-dahang itinatayo ni Evander si Lyric, hinahaplos ang likod nito para patahanin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti ng pag-aalala sa mukha ni Evander ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagtataka. Pagkatapos ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na kinilabutan ni Lyra. Pagkilala. "Okay ka lang ba, champion?" Tanong ni Evander sa malumanay na boses, pero ang mga mata niya ay hindi na humiwalay sa mukha ni Lyric. "Huwag, pakiusap. Huwag mong tingnan ng ganyan," sigaw ng isip ni Lyra. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang muli niyang tinapakan ang lupain ng Hacienda El Paraiso. Ang lugar kung saan siya lumaki, umibig at nasaktan. Umuwi siya para sa kasal ng kanyang ate, dala-dala ang 2 pinakamahalagang lihim ng kanyang buhay, sina Ilara at Lyric, ang kanyang kambal, ang mga anak nila ni Evander. "Ma'am Lyra, ang ganda-ganda niyo pa rin po." Bati ng isa sa mga matatandang katulong kanina pagdating niya. Ngumiti lang siya ng pilit habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak sa magkabilang tabi. Ang mga ate niya ay masayang sumalubong sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. "Grabe Lyra, akala namin hindi ka na talaga uuwi. At sino itong mga cute na ito?" Ipinakilala niya ang kambal. Si Ilara, ang kanyang maliit na prinsesa na may mga mata at ngiti niya. At si Lyric, ang kanyang munting prinsipe na may mukha ni Evander. "Napakagwapo naman ng pamangkin namin," sabi ng isa niyang hipag. "Kanino kaya nagmana?" Isang tanong na simple pero para kay Lyra ay kasing bigat ng isang parusa. Ngumiti lang siya at umiwas ng tingin. Sa buong maghapon, iyon ang ginawa niya. Umiwas, ngumiti, at magdasal na sana lang, hindi mag-cross ang landas nila ni Evander. Pero ang tadhana ay may ibang plano. At ngayon, ang plano ng tadhana ay nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang bawat pagbabago sa ekspresyon ni Evander habang pinagmamasdan nito ang bawat sulok ng mukha ni Lyric. Ang maliit na ilong, ang hugis ng mga labi, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang iyon na tila salamin ng sarili niyang mga mata. Tumakbo papalapit si Ilara sa kanya. "Mommy," Lyric fell. Parang dun lang natauhan si Lyra. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Lyric anak, halika kay mommy." Kinuha niya si Lyric mula sa mga braso ni Evander. Maingat na iniiwasan ang anumang pagdampi ng kanilang mga balat. Niyakap niya ang anak, hinalikan ito sa noo, at naramdaman ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. "Salamat," sabi niya kay Evander. Hindi tumitingin dito. Okay lang siya. Akmang tatalikod na si Lyra. Hihilahin na ang kanyang mga anak palayo sa panganib nang magsalita si Evander. Ang boses niya ay hindi na malumanay. Ito ay mababa, seryoso,
at may diin na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Lyra! Napahinto siya, nakatalikod pa rin. 5 taon, sabi ni Evander. At sa tono nito, alam ni Lyra na hindi ito isang simpleng pagbati. 5 taon kang nawala. Hindi sumagot si Lyra. Niyakap niya lang nang mas mahigpit ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang paglapit ni Evander sa kanyang likuran. Maraming nagbago, pero may mga bagay na hindi. Humakbang ito paikot hanggang sa magkaharap na sila. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin kay Lyric. Nakatitig na ito ngayon sa kanya. Matatalim, mapaghanap, dahan-dahan, ibinaba ni Evander ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Lyra, pababa sa mukha ni Lyric na nakasubsob sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay lumingon ito kay Ilara na nakakapit sa kanyang palda. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, muling tumingin si Evander kay Lyra at sa pagkakataong ito, ang lahat ng pagtataka sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at matigas na kasiguraduhan. Bumuka ang bibig nito at binitawan ng isang tanong. Isang tanong na direkta, walang paligoy-ligoy at tumusok sa puso ni Lyra na parang isang punyal. Sino ang ama niya, Lyra? Hindi na bumalik si Evander sa party pagkatapos ng tanong na binitawan niya at ng paraan kung paano kinuha ni Lyra ang mga anak nito at mabilis na lumayo na parang nakakita ng multo, alam na niya. Hindi pa niya hawak ang ebidensya, pero sa puso niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, naramdaman niya ang katotohanan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana ng kanyang kwarto sa hasenda. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw sa hardin kung saan nagpapatuloy ang kasiyahan. Ang musika ay umaabot pa hanggang sa kanyang kinaroroonan. Isang paalala ng selebrasyong hindi na niya kayang saluhan. Paano at bakit? 5 taon. 5 mahahabang taon na puno ng mga tanong na walang sagot. Isang umaga, mahal na mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan wala na si Lyra. Naglaho na parang bula. Walang paalam, walang sulat, walang kahit anong paliwanag. Iniwan siya. Ang sakit ng pang-iiwan na yon ay muling gumising sa loob niya. Mas matindi, mas masakit. Noon, akala niya ay dahil lang sa hindi pa siya sapat. Akala niya ay nakahanap ito ng iba. Akala niya ay natakot ito sa pwedeng sabihin ng pamilya niya. Ngayon, may bagong anggulo ang lahat. Hindi lang pala siya ang iniwan nito. Ipinagkait din nito sa kanya. Ang isang pamilya, kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang galit ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Isang lason na pamilyar na sa kanya. Ito ang galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Ngayon, may pangalan at mukha na ang galit na yon. At ang mukha na yon ay kamukhang kamukha niya. Kinabukasan, sa almusal, sinadya niyang maupo sa isang mesa kung saan kitang-kita niya ang pwesto ni Lyra. Naroon ito kasama ang kambal. Pinapakain niya si Ilara habang si Lyric naman ay mag-isang kumakain sa tabi niya. Tahimik lang siyang nagmamasid, pinag-aaralan ang bawat galaw nila. Nakita niya kung paano ngumiti si Ilara nang tapikin ito ni Lyra sa ilong. At sa isang saglit, natigilan si Evander. Ang nangiting iyon, alam niya kung saan niya nakita ang nangiting iyon. Sa salamin. Pareho sila nang ngangiti. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at lumapit sa kanila, dala ang kanyang tasa ng kape. "Good morning," bati niya. Sinadyang gawing normal ang kanyang boses. Nakita niya ang paninigas ng katawan ni Lyra. Ngumiti ito ng pilit. "Good morning din, Evander." "Mommy, who is he?" Tanong ni Ilara. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "He's a friend of the family, anak," sagot ni Lyra. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumuhod si Evander para maging kapantay ng mga bata. Tumingin siya kay Lyric na matiim na nakatitig sa kanya.
Ako si Tito Evander. Kayo, anong pangalan nyo? I'm Ilara and this is Lyric. Masayang sagot ng batang babae. Si Lyric ay nanatiling tahimik pero hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Tila sinusuri siya. Evander, nandito ka lang pala. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa sandaling iyon. Si Katrina, ang pinsan niya, ay papalapit sa kanila. May dalang isang plato ng pagkain at isang matamis na ngiti. Good morning, Lyra. Ang cute naman ng mga babies mo. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pagkagiliw. Kamukha mo itong si girl at itong si boy. Parang may kamukha pero di ko matandaan. Isang simpleng komento pero para kay Evander, iyon ay isang patama. Nakita niya ang pamumutla ni Lyra. Sige, maiwan ko na kayo. Paalam ni Lyra, mabilis na tumayo at hinila ang mga anak. Kailangan pa naming mag-ayos para sa susunod na event. Sinundan sila ng tingin ni Evander hanggang sa mawala sila sa paningin. May problema ba, Van? Tanong ni Katrina. Umupo ito sa tabi niya. You seem tense. Huminga ng malalim si Evander. Nakita mo ba ang batang lalaki, Kat? Tumango si Katrina. Oo naman. Grabe. Parang pinagbiyak na bunga kayo nung bata ka. Naalala ko pa yung mga picture mo sa album ni Tita Imelda. Kinumpirma lang ni Katrina ang nasa isip niya. Kawawa naman si Lyra. Patuloy ni Katrina, ang tono ay puno ng awa. Isipin mo, pinalaki niya mag-isa ang kambal. Siguradong napakahirap noon. Ano kayang nangyari? It must have been something really serious for her to just disappear like that. At para itago ang ama ng mga anak niya. Bawat salita ni Katrina ay tila karayom na tumutusok sa hinala ni Evander. Ginagawa itong mas matibay. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong teorya na kailangan lang ng patunay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Evander. Umakyat siya sa lumang library ng hacienda, isang lugar na puno ng mga alaala. Hinanap niya ang mga makakapal na photo album ng kanilang pamilya. Doon, sa isang pahinang medyo naninilaw na, nakita niya ang hinahanap niya. Isang litrato niya noong siya ay 5 taong gulang, nakasakay sa isang maliit na kabayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinikit niya ito sa screen kung saan naroon ang isang litratong palihim niyang kinunan kanina kay Lyric habang naglalaro ito. Ang parehong buhok, ang parehong kilay, ang parehong hugis ng mukha, at higit sa lahat, ang parehong mga mata. Seryoso, malalim, at tila matanda na para sa kanilang edad. Walang duda. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa nag-uumapaw na emosyon, galit, sakit, at isang determinasyon na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isinara niya ang album ng may puwersa, lumikha ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng library. Hindi ako maaaring magkamali. Ang malakas na tugtog at masayang tawanan ay ingay na dapat sanang nagpapakalma sa puso ni Lyra, pero para sa kanya, isa itong papalapit na panganib. Bawat sulok ng reception area ay kanyang tinitingnan, hindi para hanapin ang mga kakilala, kundi para iwasan ng isang tao, si Evander. Mula nang mag-usap sila sa almusal, naramdaman na ni Lyra ang pagbabago sa kilos nito. Hindi na ito simpleng nagmamasid. Ngayon, para na itong isang leon na nag-aabang ng tamang pagkakataon para sunggaban ang kanyang biktima. At siya ang biktima. Lyra, anak, halika't sumayaw ka. Aya ng isa niyang tiyahin. Umiling siya at ngumiti ng pilit. Huwag na po, tita. Masaya na po akong panoorin kayo. Hawak niya ang kamay ni Ilara sa isang tabi, habang si Lyric naman ay kumakain ng cake sa kabilang mesa kasama ang mga pinsan. Kailangan niyang bantayan ang mga anak niya. Iyon ang kanyang perpektong dahilan, ngunit ang mga ate niya ay may ibang plano. Ano ka ba, Lyra? Minsan ka na nga lang umuwi. Magmumukmok ka pa dyan. Sabi ng ate niya na si Rina, ang bride. Halika na.
May special tradition tayo sa pamilya, di ba? The Dance of the Unmarrieds. Hinila siya ng mga kapatid niya patayo. Pinalibutan siya ng kanyang mga pinsan at kaibigan na wala pang asawa. Sinubukan niyang tumanggi pero wala siyang nagawa. Ito ay isang tradisyon kung saan ang mga single na miyembro ng pamilya ay kailangang sumayaw sa gitna. At habang hinihila siya papunta sa dance floor, nakita niya si Evander. Nakatayo sa kabilang dulo, nakasandal sa isang poste, hawak ang isang baso ng alak. At nakatingin ito, diretso sa kanya. Tila ba alam nito ang mangyayari? Tila ba hinihintay na niya ito? Nagsimula ang isang mabagal na tugtog. Nagsimulang magpilian ng kapareha ang iba. Nakita ni Lyra ang paglapit ng isa niyang pinsan na lalaki at lihim siyang nagpasalamat. Pero bago pa man ito makarating sa kanya, isang anino ang humarang dito. Si Evander. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Evander sa pinsan niya. Ang boses ay kalmado, pero may awtoridad. Natigilan ang lahat sa paligid nila. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Wala siyang pagpipilian. Inilahad ni Evander ang kanyang kamay. Sa isang saglit, naalala ni Lyra ang lahat ng sayaw nila noon. Sa ilalim ng mga bituin, sa hardin ng hasenda. Pero ang mga mata ni Evander ngayon ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang lambing. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Nag-aalangan niyang inilagay ang kanyang kamay sa palad nito. Naramdaman niya ang pamilyar na kuryente sa kanilang pagdampi. Isang kuryenteng pilit niyang kinalimutan. Inilagay ni Evander ang isa nitong kamay sa kanyang baywang at marahan siyang hinila, papalapit. Masyadong malapit. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Ang pabangong hindi nagbago sa loob ng 5 taon. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng musika. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ni Lyra ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Bakit ka bumalik? Basag ni Evander sa katahimikan. Ang boses ay isang bulong malapit sa kanyang tainga. Para sa kasal ni ate, sagot niya. Sinubukang gawing matatag ang kanyang boses. Yun lang ba talaga? Hindi siya sumagot. Mas humigpit ang hawak ni Evander sa kanyang baywang. Maaari kang tumakbo, Lyra, pero hindi ka maaaring magtago habang buhay, lalo na kung ang katotohanan ay nakatingin sa akin gamit ang sarili kong mga mata. Nanigas ang kanyang likod. Hirap siyang huminga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Evander. Huwag mo akong gawing tanga, Lyra. Nakita ko siya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Sakto namang natapos ang kanta. Mabilis na bumitaw si Lyra, tila napaso. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay makakatakas na siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang maliit na kamay ang humila sa kanyang bestida. Mami, si Ilara, nakatingala ito sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kanya patungo kay Evander. Pagkatapos, tumingala ito nang diretso kay Evander, ikiniling ang ulo na parang nagtataka. Sa pinaka-inosenteng boses na narinig ni Lyra sa buong buhay niya, nagtanong ang kanyang anak. Sir, why do you look like my brother's picture? Natigilan si Lyra, natigilan si Evander. Ang buong mundo nila ay huminto sa isang tanong na yon. Ang tingin ni Evander ay dahan-dahang bumaba kay Ilara at pagkatapos ay muling umakyat sa kanya. Ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito ay naglaho. Ang natira na lang ay isang matigas, hindi matitinag at mapanumbat na kasiguraduhan. Tapusin na natin to, Lyra, sabi ni Evander. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Mag-usap tayo. Hindi na hinintay ni Evander na matapos ang gabi. Ang tanong ni Ilara ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Nagbigay linaw sa lahat ng kanyang hinala at ginawa itong isang hindi matitinag na katotohanan. Pagkatapos, makitang halos takbuhin ni Lyra ang mga anak nito palayo. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa pumasok ito sa guest house.
Binigyan niya ito ng oras. Alam niyang kailangan nitong patulugin muna ang kambal. Pero ang pasensya niya ay may hangganan. At ang hangganan na iyon ay narating na niya ngayong gabi. Hinanap niya ito sa hardin, sa parehong lugar kung saan sila huling nagsayaw, sa parehong lugar kung saan nabuo ang marami sa kanilang mga alaala. At naroon nga si Lyra, nakaupo sa isang stone bench, yakap-yakap ang sarili na tila nilalamig kahit na mainit ang gabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Nang maramdaman ni Lyra ang kanyang presensya, mabilis itong napatayo, handang tumakbo muli. "Huwag ka nga alis," sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero may bakal na diin. Huminto si Lyra, pero nanatili itong nakatalikod. "Ayoko na ng mga laro, Lyra. Gusto ko ng sagot," sabi ni Evander. Lumapit siya hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. "Wala akong dapat sagutin sa'yo," nanginginig na sagot ni Lyra. "Huwag mo akong ituring na tanga." Hindi na napigilan ni Evander ang pagtaas ng kanyang boses. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay nagsimulang kumawala. "Nakita ko ang mukha niya. Rinig na rinig ko sa anak mong babae, itigil mo na ang pagsisinungaling." Humarap si Lyra at sa liwanag ng buwan, nakita ni Evander ang mga luha sa mga mata nito. Pero kasabay ng luha ay ang tapang na dulot ng desperasyon. "At ano kung totoo nga? Anong gagawin mo, Evander? Ha? Kapag sinabi ko ang totoo, kukunin mo sila sa akin? Dadalhin mo sila sa pamilya mo at sasabihing, hindi ako karapat-dapat na ina?" Natigilan si Evander sa sinabi nito. Iyon ba talaga ang tingin nito sa kanya? Iyon ba ang dahilan? Tanong niya, hindi makapaniwala. "Tinago mo ang sarili kong mga anak sa akin sa loob ng 5 taon dahil sa takot?" "Karapatan ko sila, Lyra. Karapatan kong malaman." "Karapatan?" Humagulhol si Lyra. Ang boses ay puno ng sakit. "Nasaan ang karapatan ko nung mag-isa kong pinalaki sila? Nasaan ang karapatan ko nung gabi-gabi akong umiiyak dahil hindi ko alam kung paano sila bubuhayin? Nasaan ka noon, Evander? Nasaan ka noong kailangan ko ng karamay?" Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Evander, pero ang galit ay mas nangingibabaw. "Nawala ka. Iniwan mo ako nang walang anumang salita. Paano kita hahanapin? Paano kita tutulungan kung ikaw mismo ang nagtago?" "Dahil kailangan," sigaw ni Lyra. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. "Kinailangan kong umalis para sa kanila, para sa akin." "Bakit? Anong dahilan, Lyra? Anong masamang bagay ang nagawa ko para talikuran mo ako ng ganoon na lang?" Sigaw din ni Evander. Ang kanyang pagtitimpi ay nawala na rin. Ang mga pader na itinayo ni Lyra sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho at sa ilalim nito ay ang isang sugat na hindi pa kailanman gumaling. Tumingin siya kay Evander. Ang mga mata ay puno ng hinanakit at sakit na hindi nito maintindihan. "Hindi ikaw ang problema, Evander. Hindi mo alam. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. Hindi mo alam kung paano ako tinatrato ng pamilya mo." Ang huling mga salita ay binitawan niya na parang isang sumpa, puno ng galit at sakit. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking halaman, isang anino ang tahimik na tumalikod. Isang munting ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Natahimik si Evander. Ang lahat ng galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malaking pagkalito. Ang kanyang pamilya? Anong kinalaman ng pamilya niya sa pag-alis ni Lyra? Tumingin siya kay Lyra na ngayon ay umiiyak na nang walang tunog. Ang kanyang isipan ay blangko. "Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ng pamilya ko sa'yo?" Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salitang binitawan niya at ni Evander ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng sakit at panunumbat. "Hindi mo alam kung paano ako tinatrato ng pamilya mo." Bakit niya sinabi iyon? Ngayon,
Lalo lang itong mag-iisip. Lalo lang itong maghahanap ng sagot. Kinabukasan, sa huling araw ng selebrasyon ng kasal, sinubukan ni Lyra na maging normal para sa kanyang mga anak. Ngumiti siya, nakipagkwentuhan, at pinanood ang kambal na masayang naglalaro kasama ang kanilang mga pinsan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa bawat sandali, ramdam niya ang mga mata ni Evander na nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Hindi na ito nagtatanong, nagmamasid na lang ito, nag-aabang. "Mommy, I'm thirsty," sabi ni Ilara, tumatakbo papalapit sa kanya. Ang noo nito ay basang-basa ng pawis. "Okay, baby, let's get some juice," sagot ni Lyra. Hinaplos ang buhok ng anak. Kumuha siya ng isang baso at ibinigay dito. Pero nang inumin ito ni Ilara, bigla itong napahawak sa kanyang ulo. "Mommy, I'm dizzy," sabi nito. Ang boses ay mahina. Biglang kinabahan si Lyra. Hinawakan niya ang noo ng anak. "Anak, ang init mo." Sigurado siyang hindi ganito kataas ang lagnat nito kanina. Biglang namutla si Ilara. Ang mga mata nito ay pumikit at ang katawan nito ay biglang bumagsak. "Ilara." Isang sigaw na puno ng purong takot ang kumawala sa bibig ni Lyra. Nasalo niya ang anak, bago pa man ito tuluyang bumagsak sa damuhan. Nagsimula ang kaguluhan. Anong nangyari? Dalhin sa ospital? Bilis! Ang mga boses sa paligid niya ay tila nanggagaling sa malayo. Ang tanging nakikita niya ay ang walang malay na mukha ng kanyang anak. Binuhat niya ito, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang sasabog. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Evander. Walang salita. Inagaw nito si Ilara mula sa kanyang mga braso at mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Sumunod si Lyra. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga kapatid ay sumunod din sa likuran. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Lyra. Sa waiting room, walang tigil ang kanyang paglakad-lakad. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang kanyang mga ate ay sinusubukang pakalmahin siya, pero walang salita ang makakapawi sa takot na nararamdaman niya. "Kasalanan ko to. Ito ang parusa sa akin sa paglilihim ko." Paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. "Family of Ilara Reyes?" Sabay-sabay silang tumayo. "Kami po, Doc. Ako po ang nanay." Nanginginig na sabi ni Lyra. "Mataas po ang lagnat ng bata at nag-seizure siya dahil doon. We've managed to stabilize her, but our tests show something else. She has a rare blood condition and her platelet count is critically low. Kailangan niya ng blood transfusion. Agad-agad." Gumuho ang mundo ni Lyra. "Kukunin niyo po ang dugo ko, Doc. Kahit gaano karami." Umiling ang doktor. "Sinuri na po namin. Hindi po kayo compatible. Ang blood type niya ay B-negative, a very rare type. Sinuri na rin namin ang mga kapatid ninyo at wala pong tumugma." Paano po yan?" Humagulgol ang isa niyang ate. "Kailangan nating maghanap ng donor. Mas maganda kung kadugo." "Ang ama po ng bata, nasaan siya?" tanong ng doktor. Sa tanong na yon, tuluyang bumigay si Lyra. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol, hindi na alam ang gagawin. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 5 taon, ang sikretong dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap, ay siya na ngayong tanging pag-asa para mabuhay ang kanyang anak. Pero paano? Paano niya sasabihin? Habang ang kanyang mga kapatid ay nagkakagulo na sa pagtawag sa kanilang mga kamag-anak, napatingala si Lyra, ang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Evander. Hindi ito umalis. Narinig nito ang lahat. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim na pag-aalala. Nakatingin ito sa kanya.
naghihintay. Alam ni Lyra na wala na siyang pagpipilian. Ang buhay ng anak niya ang nakataya. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Dahan-ahan siyang tumayo. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Evander. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa kabila ng kahihiyan at takot, isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pagsuko, isang pakiusap. Evander. Huminto siya, huminga ng malalim, at ibinulong ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Baka ikaw. Hindi na naghintay ng sagot si Evander. Sa sandaling binitawan ni Lyra ang mga salitang yon. Isang pag-amin na nababalot ng desperasyon, tila isang bomba ang sumabog sa loob niya. Ngunit walang oras para sa galit. Walang oras para sa panunumbat. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang batang nakahiga sa emergency room. Naglakad siya ng diretso patungo sa doktor. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Ako po, sabi niya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Subukan niyo po ang dugo ko. Ang mga mata ng doktor at ng pamilya ni Lyra ay napako sa kanya, puno ng pagtataka at pag-asa. Walang nagtanong. Ang katotohanan ay nakasabit sa hangin. Masyadong mabigat para bigkasin. Dinala siya sa isang maliit na silid. Naramdaman niya ang malamig na alkohol sa kanyang braso. Pagkatapos ay ang matalas na tusok ng karayom. Hindi niya ito ininda. Ang mga mata niya ay nakatutok sa pinto ng silid kung nasaan si Ilara. Anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Anak ko. Isang batang babae na may ngiti niya. Isang batang lalaki na may mukha niya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, nabuhay siya sa mundo nang hindi alam na siya ay isang ama. Naramdaman niya ang unti-unting pag-alis ng dugo mula sa kanyang katawan at kasabay nito ay ang pag-alis ng galit. Ang natira ay isang malalim na kalulunod na sakit. Isang sakit na mas matindi pa sa sakit ng pag-iwan sa kanya ni Lyra. Ito ang sakit ng mga nawalang sandali. Ang unang ngiti, unang hakbang, unang salita. Lahat ng yon ay ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang doktor na may bahagyang nangiti sa mga labi. Magandang balita po. Compatible po kayo. We can start the transfusion immediately. Your daughter will be fine. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa pamilya ni Lyra. Pero si Evander ay may isa pang tanong. Hinila niya ang doktor sa isang tabi. Doc, I want to be sure. Can you run a DNA test? Just for confirmation. Palihim lang po. Tumango ang doktor. I understand, sir. I'll handle it personally. Nang lumabas ang resulta makalipas ang ilang oras, tinawag siya ng doktor sa opisina nito. Inilatag nito ang isang papel sa mesa. 99.99% Mr. Evander, you are the father. Hindi na ito hinala. Hindi na ito teorya. Ito na ang katotohanan, nakasulat sa itim at puti. Naramdaman ni Evander ang bigat sa kanyang mga balikat. Tila pasan niya ang buong 5 taon na nawala sa kanya. Ligtas na si Ilara, natutulog na ito nang mahimbing sa kanyang kwarto. Ngayon, oras na para harapin ang isa pang katotohanan. Hinanap niya si Lyra. At nakita niya ito kung saan niya inaasahan. Sa maliit na kapilya ng ospital. Nakaluhod ito sa harap ng altar. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi lumingon si Lyra, pero alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. Umupo siya sa upuan sa likod nito, hindi nagsasalita. Hinayaan niya ang katahimikan na bumalot sa kanila. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng kanyang paghihintay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Lyra at dahan-dahang humarap sa kanya.
Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Tinitigan lang siya ni Evander. Wala na ang init ng galit sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay ang malamig na sakit. 5 taon, Lyra. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pait. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag ng isang katotohanang hindi na mababago. 5 taon mo silang itinago sa akin. Tumango si Lyra, hindi makatingin ng diretso. Gusto kong malaman kung bakit. Patuloy niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Hindi mo ba ako minahal? Ganoon ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat? Na ipagkait sa akin ang sarili kong mga anak? Umiling si Lyra, mas lalong humagulgol. Then tell me why. Pakiusap ni Evander. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Sabihin mo sa akin ang totoo, kahit gaano kasakit. Tumingala si Lyra, ang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ni Evander. Isang sakit na tila mas malalim pa sa sarili niyang nararamdaman. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa wakas ay sinabi niya ang katotohanang nagpabago sa lahat. Dahil sa mami mo, bulong niya, ang mga salita ay tila lason na sa wakas ay lumabas mula sa kanyang bibig. Narinig ko siya, Evander. Narinig ko kung gaano niya ako despise. Ang mga salita ni Lyra ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kaluluwa ni Evander. Ang mami ko? Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Paulit-ulit. Habang nagmamaneho siya pauwi mula sa ospital, habang dumadaan siya sa mga pamilyar na kalsada ng El Paraiso, iyon lang ang nasa isip niya. Ang mami niya, si Doña Imelda, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging mahinahon, sa kanyang kabaitan at sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Paano? Paano magagawa ng kanyang ina ang isang bagay na magiging dahilan para sirain ni Lyra ang kanilang mga buhay? Hindi niya maintindihan. May parte sa kanya na gustong maniwala kay Lyra. Nakita niya ang purong sakit sa mga mata nito nang sabihin niya iyon. Pero may parte rin sa kanya na hindi kayang tanggapin na ang sarili niyang ina ang may kasalanan. Pagdating niya sa hacienda, diretso siyang umakyat sa library kung saan alam niyang nagbabasa ang kanyang ina tuwing gabi. At naroon nga ito, nakaupo sa paborito nitong silya, may hawak na libro. Ngumiti ito nang makita siya. Anak, kamusta na ang bata? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ng mga kapatid ni Lyra ay ligtas na raw. Hindi sumagot si Evander. Isinara niya ang pinto at humarap sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ng nagngangalit na emosyon sa loob. Ma'am, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Naramdaman ni Doña Imelda ang bigat sa hangin. Ibinaba niya ang kanyang libro. Tungkol saan, anak? Huminga ng malalim si Evander. Sila Ilara at Lyric. Mga anak ko sila, ma'am. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang ina na mabilis na napalitan ng luha ng kaligayahan. Mga apo ko sila. Oh, Evander, salamat sa Diyos. Pero hindi pa tapos si Evander. At alam niyo ba, ma'am, kung bakit itinago sila ni Lyra sa akin sa loob ng 5 taon? Ang ngiti sa mukha ni Doña Imelda ay dahan-dahang naglaho. Dahil sa inyo raw, ma'am, sabi ni Evander, ang bawat salita ay mabigat. Sinabi ni Lyra na narinig niya kayo. Narinig niya na despise niyo siya, na hindi niyo siya kailanman matatanggap sa pamilyang ito dahil sa estado ng buhay niya. Ang reaksyon ng kanyang ina ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito pagtanggi na may halong galit. Hindi ito pagtatanggol sa sarili. Ito ay purong pagkalito. At pagkatapos, isang malalim na sakit ang gumuhit sa mukha nito. Ano? Bulong ni Doña Imelda. Napatayo. Saan? Saan niya narinig ang kalokohang yan? Kailanman ay hindi ako nagsabi ng ganoon. Mahal ko si Lyra para sa'yo, anak. Alam mo yan.
Iyon na nang sinabi niya, Ma'am, at naniwala siya. Hindi, hindi maaari, sabi ni Doña Imelda, na pahawak sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad-lakad, pilit na inaalala ang nakaraan. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Lira, bago siya nawala. Masaya kami. Ang alam ko ay masaya kami. Bigla siyang natigilan. Ang mga mata niya ay nanlaki. Tila may isang alaalang biglang bumalik. Teka, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May isang hapon. Sa hardin, kachat ko sa cellphone ang tita Consuelo mo mula sa Amerika at nagtatanong siya tungkol kay Lira. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako kasaya para sa inyo, kung gaano ko siya gusto para sa'yo. Pero anong narinig ni Lira? Tanong ni Evander. Hindi ko alam. Sagot ng kanyang ina, ang desperasyon ay nasa boses na nito. Sino? Sino ang kasama ko noon? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na binabalikan ang bawat detalye. Nasa hardin ako, umiinom ng tsaa, at may nagdala sa akin ng merienda. Biglang nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Si Katrina, bulong niya. Si Katrina ang nagdala ng tsaa. At siya ang paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kung paano matatanggap ng mga elite nating kaibigan ang isang simpleng tulad ni Lira. At, Diyos ko, napahawak siya sa kanyang bibig. Siya rin ang nagsabi sa akin na nakita niya si Lira na papunta sa direksyon na yon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Evander. Ang mga inosenteng komento ni Katrina, ang kanyang kunwaring awa kay Lira, ang paraan niya ng paggatong sa kanyang galit. Lahat ay may dahilan. Kinuha ni Doña Imelda ang isang maliit na baul mula sa kanyang aparador. Binuksan niya ito at nanginginig na kinuha ang isang kwintas. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso. Ito, sabi niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ito dapat ang ibibigay ko sa kanya ng hapong yon. Isang welcome gift sa pamilya. Pero hindi na siya nagpakita at hindi ko na siya nakita muli. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Evander. Isang galit na mas malala kaysa sa naramdaman niya para kay Lira. 5 taon. 5 taon ng kanilang buhay ang ninakaw. Hindi dahil sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi dahil sa isang sinadyang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Hinanap niya ang pangalan ni Katrina at idinayal ito. Nang sumagot ito sa kabilang linya na may masayang boses, ang boses ni Evander ay malamig na parang yelo. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Lira nang pumasok siya sa malaking sala ng Hacienda El Paraiso. 1 oras lang ang nakalipas mula nang tumawag si Evander at sinabing kailangan nilang mag-usap. Lahat sila. Nandoon na ang mommy ni Evander, si Doña Imelda. Nakaupo sa isang silya, ang mukha ay bakas ang kalungkutan. Sa tabi nito si Evander, nakatayo. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha ay parang isang bato na hindi mabasa ang emosyon. Ang tensyon sa silid ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Bakit mo kami pinatawag, Van? Ang masayang boses ni Katrina ang bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa sala, may dalang isang tray ng juice. Ang kanyang nangiti ay kasing lapad ng dati. Nag-abala pa talaga akong maghanda ng merienda para sa ating lahat. Ano bang pag-uusapan natin? Inilapag niya ang tray sa mesa at umupo sa tapat ni Doña Imelda. Tila walang kamalay-malay sa bigat ng atmospera. Tumingin siya kay Lira. Lira, buti naman at nakalabas ka na ng ospital. Kamusta na si Ilara? Hindi sumagot si Lira. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Evander, naghihintay, kinakabahan. Hindi si Katrina ang tiningnan ni Evander. Sa halip, tumingin siya sa ina. Ma'am. Huminga ng malalim si Doña Imelda.
at tumingin ng diretso kay Katrina. Katrina, iha, naaalala mo pa ba? 5 taon na ang nakalipas, isang hapon sa hardin? Ang nangiti sa mukha ni Katrina ay bahagyang natigilan. Po, tita. Marami po tayong hapon sa hardin. Alin po doon? Yung hapon nakachat ko ang tita Consuelo mo. Sabi ni Doña Imelda, ang boses ay kalmado, pero may diin. Yung hapon na nag-uusap tayo tungkol kay Lira. Opo. Sagot ni Katrina, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. Naalala ko po. Medyo. Bakit po, tita? Naalala mo ba kung ano ang eksaktong pinag-usapan natin? Tanong naman ni Evander, ang kanyang boses ay malamig. Dito na nagsimulang mamutla si Katrina. Tumingin siya kay Lira, pagkatapos ay kay Evander. Hindi ko na matandaan ang bawat detalye, Van. Matagal na yon. Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Sabi ni Evander. Sinabi ng mami na masaya siya para sa amin ni Lira. Pero ikaw, paulit-ulit mong sinabi. Pero tita, paano kung hindi siya matanggap ng mga kaibigan natin? Paano kung laitin lang siya dahil hindi siya kasing yaman natin? Tama ba ako? Hindi ko sinabi iyan. Depensa ni Katrina. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Bakit niyo naman iisipin yan, tita? Dahil ng mga sandaling iyon, si Lira ang nagsalita. Ang boses niya ay isang bulong. Dumaan ako sa likod ng mga halamanan at ang tanging narinig ko ay ang mga salitang, hindi siya matatanggap. Laitin lang siya. Hindi siya kasing yaman natin. Akala ko, si Tita Imelda ang nagsasalita. Lahat ng mata ay napunta kay Katrina. At ikaw, Katrina, patuloy ni Doña Imelda. Ang kalungkutan sa kanyang boses ay napalitan na ng isang matigas na awtoridad. Ikaw ang nagsabi sa akin na nakita mong papunta si Lira sa direksyon na yon. Sinadya mong marinig niya ang isang pag-uusap na binaluktot mo. Hindi totoo yan. Bakit ko naman gagawin yan? Sigaw ni Katrina. Tumatayo na. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Mahal ko kayo. Pamilya ko kayo. Dahil mahal mo ako. Sigaw pabalik ni Evander. Ang kanyang galit ay sa wakas ay sumabog. Mahal mo ako sa paraang alam mong hindi ko kayang suklian. At sa halip na tanggapin niyon, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay namin. Doon na tuluyang bumigay si Katrina. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit, inggit at sakit. Tumingin siya kay Lira na may purong pagkamuhi. Dahil hindi siya nararapat para sa'yo, Evander. Ako dapat ang nasa pwesto niya. Ako ang lumaki sa tabi mo. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Hindi ang isang simpleng babae na walang maipagmamalaki, kundi ang mukha niya. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat sigaw ay isang patunay. Si Lira ay napahawak sa kanyang bibig, nanginginig. 5 taon. 5 taon ng takot, ng pag-iisa, ng paghihirap. Ang buong pundasyon ng kanyang desisyon na umalis ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito totoo. Isa lang itong malupit, makasariling kasinungalingan. Hindi na nagsalita pa si Evander. Isang senyas lang niya sa gwardiya sa pinto ay sapat na. Dinala nila si Katrina palabas ng silid habang ito ay patuloy na sumisigaw at nanunumbat. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan. Tanging ang tunog ng mga hikbi ang natira. Si Lira, si Evander at si Doña Imelda. 3 taong sinira ng isang kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda kay Lira. Nakita ni Lira ang mga luha sa mga mata ng matanda. Mga luhang puno ng pagsisisi at sakit. Inabot ni Doña Imelda ang nanginginig na mga kamay ni Lira at mahigpit itong hinawakan. Patawarin mo ako, iha. Sabi nito, ang boses ay basag. Sa lahat ng taon na hinayaan naming maniwala ka sa isang kasinungalingan, patawarin mo kami. Ang mga sumunod na linggo sa Hacienda El Paraiso ay kakaiba. Ang tensyon na bumalot sa hangin
Sa loob ng maraming araw ay unti-unting napalitan ng isang mahirap, ipaliwanag na katahimikan. Isang katahimikan na hindi komportable pero may bahid ng pag-asa. Umalis na si Katrina. Pagkatapos ng gabing iyon, kinausap siya ng mga magulang ni Evander. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang mahinahon, ngunit matatag na desisyon ang ginawa. Kailangan niyang umalis at harapin ang kanyang mga pagkakamali nang malayo sa kanila. Para kay Lyra, ang bawat araw ay isang pagsubok. Isang pagsubok na harapin ang katotohanang ang 5 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. May mga gabi na nagigising siya, humihingal, binabangungot ng mga paano kung nagtanong lang siya, paano kung hindi siya naniwala agad. Ngunit sa araw, nakikita niya ang 2 dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Sina Ilara at Lyric. At ngayon, may pangatlong dahilan na unti-unti niyang tinatanggap. Si Evander. Binuksan niya ang pinto sa pagitan ng kanilang mga buhay. Hinayaan niyang pumasok si Evander, hindi bilang isang estranghero na naghahanap ng mga sagot, kundi bilang isang ama. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa balkonahe, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa hardin. Sumilip siya at nakita ang isang eksena na kailanman ay hindi niya inakalang posible. Si Evander, nakaluhod sa damuhan, ginagawang isang kabayo habang ang tuwang-tuwang si Lyric ay nakasakay sa kanyang likod. Sa di kalayuan, si Ilara na naman ay pumapalakpak, hawak ang kamay ni Doña Imelda. Isang ngangiti ang gumuhit sa mga labi ni Lyra, isang ngangiti na totoo at walang halong pait. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga anak, isang saya na kailanman ay hindi niya maibibigay ng mag-isa. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, nakita niya si Evander na naghihintay sa kanya sa labas. "Pwede ba tayong maglakad?" tanong nito. Tumango siya. Naglakad sila sa pamilyar na hardin sa ilalim ng mga bituin, pero ngayon, wala na ang bigat at galit na namamagitan sa kanila. "Pasensya na," sabi ni Evander, bumasag sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Lyra. "Para saan?" "Sa lahat," sagot nito. "Pasensya na kung naging mayabang ako. Kung ang tanging inisip ko lang ay ang karapatan ko at hindi ko sinubukang intindihin ang takot mo, dapat pala ay mas pinakinggan kita." Umiling si Lyra. "Ako ang dapat humingi ng tawad, Evander. Ako ang naging duwag. Hinayaan ko ang takot na kainin ang buong pagkatao ko. Dapat ay nagtiwala ako sa iyo. Sa pagmamahal mo." Huminto sila sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang naghalikan. Tumingin si Evander sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita. Puno ng lambing. "Pareho tayong biktima, Lyra," sabi nito. "Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan nating manatiling biktima habang buhay." Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Nasayang ang 5 taon. Nasayang ang maraming pagkakataon. Ayoko nang magsayang pa ng kahit isang segundo." Tumingala si Lyra sa kanya. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil sa pag-asa. "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Lyra." Pakiusap ni Evander, ang boses ay halos isang bulong. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Hindi lang para sa akin o para sa mga bata, kundi para sa pamilya natin, para sa atin." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lyra. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa, ang pagpapalaya. Sa ilalim ng tahimik na mga bituin, sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat, tumango siya. At sa pagtangong iyon, sinimulan nilang isulat ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. 1 taon. Tinitigan ni Lyra ang kanyang refleksyon sa salamin.
Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok niya ay nakapusod ng maluwag na may ilang maliliit na bulaklak na nakasabit dito. Simple lang ang kanyang ayos, pero sa mga mata niya, may isang kislap na matagal nang nawala. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. May isang maliit na umbok na doon, isang sikretong hindi na niya kailangang itago, isang pangako ng panibagong simula, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi napilit, hindi na puno ng takot, isang ngiti na nagmumula sa isang pusong buo na, isang pusong natutong magtiwala muli. "Mommy, you look like a princess." Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ang kanyang kambal. Si Ilara ay nakasuot ng isang maliit na bestida na kapareho ng sa kanya. May hawak na isang basket ng mga puting rosas. Si Lyric naman ay napakakisig sa kanyang munting toksido. Seryosong hawak-hawak ang isang unan kung saan nakapatong ang dalawang singsing. Lumuhod si Lyra sa harap nila. "Kayo ang mga anghel ko," sabi niya. Hinaplos ang kanilang mga pisngi. "Ready ka na ba?" tanong ni Lyric. Ang boses ay seryoso pa rin. Tila ba ito ang nag-aasikaso ng lahat? Ngumiti si Lyra. "Oo, anak. Ready na si Mommy." Nang magsimulang tumugtog ang musika, huminga siya ng malalim. This is it. Ito na yon. Habang naglalakad siya sa aisle na napapalibutan ng mga bulaklak, ang lahat ng pamilyar na mukha ay nakangiti sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga ate, lumuluha sa tuwa. Nakita niya si Doña Imelda sa unahan, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na totoo pala, isang pagmamahal na minsan niyang pinagdudahan. At sa dulo ng lahat ng ito, nakatayo si Evander. Mas gwapo ito kaysa sa kanyang mga alaala. Nakatayo roon sa kanyang puting suit. At nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng tao sa paligid ay naglaho. Tanging siya na lang ang nakikita ni Lyra. Ang kanyang kahapon, ang kanyang ngayon, at ang kanyang bukas. Nang iabot sa kanya ni Evander ang kamay nito, naramdaman niya ang isang kapanatagan na matagal niyang hinanap. "Minahal kita 5 taon na," ang nakalipas. Bulong ni Evander habang binibigkas ang kanyang mga panata. "At sa 5 taon na nawala ka, hindi nagbago yon. Ang nagbago lang ay ang pagsisisi ko na sana ay mas naging malakas ako para sa'yo. Ipinapangako ko sa'yo, Lyra." Patuloy nito, ang boses ay puno ng emosyon. "Sa harap ng Diyos at sa harap ng ating mga anak na hindi na muling magkakaroon ng puwang ang kasinungalingan at pagdududa sa pagitan nating dalawa. Bawat araw, pipiliin kong pagkatiwalaan ka. Bawat araw, ipaparamdam ko sa'yo na dito sa tabi ko, sa pamilyang ito, ligtas ka. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng taon na ninakaw sa atin at bubuuin natin ang isang pamilyang nakatayo sa pundasyon ng katotohanan at pagmamahal. Mahal kita. Noon, ngayon, at magpakailanman." Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Lyra habang isinusuot ni Evander ang singsing sa kanyang daliri. Mga luha ng kaligayahan, mga luha ng pasasalamat. Pagkatapos ng seremonya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Hacienda El Paraiso, tumakas sila sandali mula sa kasiyahan. Nakatayo si Lyra sa may hardin, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Naramdaman niya ang pagyakap ni Evander mula sa kanyang likuran. Ang mga braso nito ay maingat na pumulupot sa kanya at sa kanilang magiging anak. "Masaya ka ba?" tanong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Sumandal si Lyra sa dibdib nito. "Sobra," bulong niya. "Mommy, Daddy." Napalingon sila. Tumatakbo papalapit sina Ilara at Lyric. Ang kanilang maliliit na mga muka ay puno ng saya. Niyakap nila ang mga binti ng kanilang mga magulang. Binuhat ni Evander si Lyric, habang si Lyra naman ay niyakap si Ilara. 4 sila. Malapit nang maging 5.
Isang pamilyang sinubok ng panahon, sinira ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at pagmamahal. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, alam ni Lyra sa kanyang puso na ang paraiso ay hindi isang lugar. Hindi ito ang magandang hasenda, hindi rin ang mga bulaklak o ang marangyang selebrasyon. Ang paraiso ay ang sandaling ito, ang pagiging magkakasama, ang pagiging buo. Natagpuan na nila ang kanilang paraiso.